Tentmaker.ph. This is for meaningful online shopping. A must for books lovers and music geeks. This is also home for the Talk of the Town videos and ticket sales of refreshing concerts, discount vouchers. Tentmaker.ph. Meaningful online shopping. Makasaysayang araw sa lahat na narito ngayon. Welcome ang lahat dito sa JIL Prayer Garden, 101 MacArthur Highway, Bunlo, Bukawi, Bulacan, Philippines. Kayo pong mga nanonood sa television program na ito po ay isa sa mga banal na gawain ng Panginoon ng Jesus Lord Church Worldwide. Dito po sa JIL Prayer Garden ay welcome ang lahat. Ano man ang inyong relihiyon, ano man ang inyong pinanggalingan, ang JIL Church po ay hindi tumitingin sa relihiyon ng tao sapagkat natuklasan namin sa banal na kasulatan, mahal ng Diyos ang lahat ng tao, anuman ang relihiyon, anuman ang kanyang pinanggalingan. At ang relihiyon po, ginagalang po ni Brother Eddie ang lahat ng relihiyon. Pero ang sabi ng Biblia, ang relihiyon ay walang kapangyarihang magligtas ng kaluluwa. Anumang relihiyon ay walang kapangyarihang magligtas. Kahit na sumapi kayo sa ano-anumang relihiyon o kahit sa JIL Church na hindi nagtataas ng relihiyon, sa impyerno pa rin ang punta natin kapag wala tayong relasyon sa Diyos na makakamit lamang natin sa magitan ng kanyang bugtong na anak na si Kristo Jesus na nagkatawang tao mula sa anyong Diyos, namatay sa krus ng Kalbaryo dahil sa kasalanan ng tao, itinigis ang kanyang banal at walang bahid kasalanang dugo na siyang nakapaghuhugas at nakapaglilinis ng kasalanan ng tao, inilibing at nabuhay na maguli, upang ang sino man na sa kanya'y sumampalataya kung siya'y mamatay ay mabuhay ring maguli at magtamo ng buhay na walang hanggan. Ito po ang mensahe ng Jesus Lord Church Worldwide sa buong mundo bago dumating ang ating Panginoong Jesus. Palapakan po natin sandali ang Panginoon. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Glory, glory to God. Hallelujah. Basahin muna natin ang Lucas 4:18. Everybody read. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, referring to God the Father,
dahil pinili niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang magandang balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na malaya na sila at sa mga bulag na makakakita na sila. Sinugo rin niya ako upang palayain ang mga inaapi at ipahayag na dumating na ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Madaling salita, ay ginawa ito pinahayag ng Panginoong Hesus ang kanyang misyon dito sa lupa. Ang mga bulag sa katotohanan ay makakita ng katotohanan. Hindi lamang bulag sa katawan o sa physical condition, kung hindi bulag sa katotohanan. Mga may sakit ay bigyan ng kagalingan. Ang mga nakagapos sa kahirapan at dusa, kasama na ang iba-ibang sumpay, magkaroon ng kalayaan, etc., etc. Kaya sa Matthew chapter 9, verse 35, ano ang sabi sa Matthew chapter 9, verse 35? Everybody read. Jesus went through all the towns and villages, teaching in the synagogues, preaching the good news of the kingdom, and healing every disease and sickness. Ang ginawa ni Jesus ay nagturo at nangaral. Nagturo at nangaral. At matapos siyang magturo at mangaral, pinagaling ang lahat ng may sakit. Bakit? Bakit hindi agad niya pinagaling ang mga may sakit? Ba't kinakailang magturo muna si Jesus? Sapagkat ang pagtuturo at pagpapahayag ng salita ng Diyos, ito'y nagpapanganak ng pananampalataya sa puso ng tao. Kapag ang tao ay nanalangin ng walang pananampalataya, hindi niya mararanasan ang pagpapala ng Diyos. Imposible na ang Diyos ay matuwa at malugod sa mga taong walang pananampalataya. Hebrews 11 verse 6 says, "It is impossible to please God without faith. He that cometh to God must believe that He is, and He is a rewarder of them who diligently seek Him." Imposible na ang Diyos ay matuwa at magalak sa buhay ng tao na walang pananampalataya. Sinabi rin yun sa James chapter 1 verse 6 and verse 7. Let him ask in faith, nothing wavering, for he that wavereth is like a wave of the sea, driven by the wind and tossed. Let not that man think he shall receive anything of the Lord. Ang mga tao pag humihingi ng pagpapala sa Diyos, kailangang humingi o manalangin ng may pananampalataya. Hindi pa bago-bagong isip na parang alon sa dagat kung saan umihip ang hangin ay doon pumupunta. Huwag isipin ng mga taong iyan na meron silang matatanggap na anumang bagay mula sa Panginoon. James chapter 1, verse 6 and verse 7. Napakahalagang pananampalataya. At ang pananampalataya ay mapapanganak lang sa isip at puso ng tao sa magitan ng pakikinig at pakikinig at pakikinig at pakikinig at pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Romans chapter 10 verse 17. Sabi ng John chapter 6 verse 63, Jesus said, "The words that I speak unto you are spirit and they are life." Sabihin nga ninyo, ang salita ng Diyos ay spirito at buhay. At buhay. Buhay na buhay pa. Kaya sabi ng Hebrews 4:12, the Word of God is quick, living, and powerful, and sharper than the two-edged sword. It can divide the joint from the marrow, and the spirit from the soul, and discern the intents of the hearts of men. Naalala ko doon sa Matthew chapter 8, merong isang centurion lumapit kay Jesus. Panginoon, ang centurion po ay isang military officer na merong 100 tao na sundalo sa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Parang isang military commander. Merong 100 tao o sundalo. Isang araw lumapit siya kay Jesus. Hindi naman siya kasama sa chosen people of God. Hindi naman siya kasama sa mga original na anak ng Diyos. Isa siyang hintil. Lumapit kay Jesus, Panginoon, have mercy. Yung aking katulong naghihingalo. Hirap na sa kanyang karamdaman. Mahabag ka, Panginoon, have mercy. Sabi ni Jesus, halika, puntahan natin yung bahay mo. Sige, at pagagalingin ko ang iyong katulong. Wag na, Lord, you don't need to come to my house.
the roof of my house is not worthy for you to come. Speak only thy word. Speak only thy word. Speak only thy word. Sabihin mo lang ang iyong salita. Sabihin mo lang ang iyong salita. Alam kong gagaling ang aking katulong. Nagulat si Jesus. Wala siyang nakitang ganong dakilang pananampalataya. Maging sa mga anak ng Diyos, wala siyang makitang ganong tunay na pananampalataya. Sabi niya, how great your faith is. Umuwi ka na. Go home now. You already received what you believe. Yung sinasampalatayanan mo, tinanggap mo na. Umuwi yung centurion. Pagdating niya sa bahay niya, yung may sakit na kanyang katulong na naghihingalo na sa hirap, ay magaling na magaling. Anong oras mo tinanggap ang kagalingan? Nalaman ng centurion, nung oras na sabihin ni Jesus, tinanggap mo na ang iyong sinasampalatayanan. You already received what you believe. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Marami pong pinagaling ang Panginoon. Mga minamahal, mararanasan natin ang himala ng Panginoon kung meron tayong pananampalataya. Si Bartimeong bulag, nung marinig niyang si Jesus ay dumadaan sa kanilang karsada, si Bartimeo ay meron siyang balabal na binigay ng gobyerno noong panahon na yun. Ang mga bulag may ganong klaseng balabal para malaman ng tao na siya'y bulag. Pag tumatawid sa karsada, ay humihinto ang mga sasakyan dahil siya'y bulag. Narinig niyang si Jesus ay dumadaan. Sumigaw siya, Jesus! Jesus, Son of David, have mercy on me. Si Jesucristo po kung minsan ay tinatawag na Jesus, Son of David, Jesus, Son of Man, Jesus, Son of God. Lahat na yan ay valid na tawag sa Kanya sapagkat si Jesus ay tunay na bugtong na anak ng Diyos na nagkatawang tao. At tunay din siyang Diyos, tunay siyang tao sapagkat siya'y nagkatawang tao, ipinanganak ni Blessed Mary ni Joseph. At galing siya sa lahi ni King David pagdating sa family tree. Kaya ang sabi ni Bartimeo, Jesus, the Son of David. At marami nagsasabi, Jesus, Son of Man, Jesus, Son of God, have mercy on me. Anong sabi ng Bible? Istorya ni Bartimeo. Sabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo, palapitin ninyo yung taong yan na sumisigaw sa akin. Nung marinig ni Bartimeo na pinalalapit siya ni Jesus, yung kanyang balabal na napakahalaga sa kanya sapagkat yun ay lisensya niya. Yun ay tumatanggap siya ng pribileyo pag nakabalabal siya sapagkat yun ang batas ng gobyerno. Igagalang ang mga bulag, ang mga may kapansanan. Ang ginawa ni Bartimeo, biglang hinubad yung kanyang balabal, itinapon na niya. Hindi ko na kailangan ng balabal sapagkat alam ko, pag nakalapit ako kay Jesus, ay tatanggap ako ng himala ng kagalingan. Hallelujah! At yun nga'y nangyari. Sinabi ni Jesus, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. At ang bulag na si Bartimeo biglang nakakita. Pananampalataya na merong gawa. Inalis niya yung kanyang balabal, tinapon niya. Balabal na nagsasabing siya'y bulag. Makalapit lang siya kay Jesus. May isang istorya pa sa Mark chapter 5. Yung isang lalaki, si Jairo. Si Jairo po ay isang pinuno ng Sanhedrin, isa sa mga elders ng religious hierarchy. Yung kanyang anak ay naghihingalo rin. Lumapit siya kay Jesus, Panginoon, mahabag ka sa aking anak na naghihingalo. Di sabi ni Jesus, halika, puntahan natin ang bahay mo. Di naglalakad doon sila. Ang dami-daming tao na sumusunod kay Jesus. Nagkakagulo mga tao. Dahil pa ni Jesus ang superstar na artista. Nagkakagulo. Daming sumusunod sa kanya patungo sa bahay ni Jairo. Habang dumadaan pong ganoon,
si Jesus at si Jairo patungo sa bahay niya, si Jesus at maraming mga taong nagkakagulo, kasama ni Jesus ang kanyang mga alagad, merong isang babae na 12 taon nang inaagasan ng dugo. 12 taong inaagasan ng dugo. Isipin niyo to. Sabi ron, naubos na ang kanyang pera sa pagpapagamot sa lahat ng mga manggagamot. Ma-imagine natin, butot balat na yung babae, mabaho, inaagasan ng dugo. Pero narinig niya isang magandang balita. Ano yung magandang balita? Dumadaan sa karsada nila si Jesus. Nang marinig niya si Jesus ay dumadaan, nagkaroon siya ng lakas ng loob. Nagkaroon siya ng pag-asa. Wala ng pag-asa ang kanyang buhay. Sabi niya, kung makalalapit lang ako kay Jesus, mahawakan ko lang ang laylay ng kanyang damit, alam ko, ako'y gagaling. Alam ko, tatanggap ako ng himala. So yung babae ay tumayo. Walang magdala sa kanya kay Jesus. Siguro pinandidirihan siya ng kanyang mga kamag-anak. Wala nang nagmamahal sa kanya. Nag-iisa na lang siya maral sa buhay, ubos na ang kanyang kabuhayan. Pero sabi niya, pag ako'y makalapit lang kay Jesus, makalapit lang ako kay Jesus, mahawakan ko lang ang laylayan ng kanyang damit, alam ko, ako'y gagaling. At ginawa nga niya yun, nagsumiksik siya sa mga tao. At yung mga tao, marahil sabi nga ng mga mangangaral, nababahuan sa kanya, lumayas ka, huwag mong istorbuhin ang Panginoon. Pero hindi siya nagpahinto, hindi siya nagpapigil. Marahil sa isip ng babae, wala na akong pag-asa sa buhay. Wala na makakatulong sa akin sa buhay ko na ito. Kung hindi si Jesus, pipigilan niyo pa ako ng paglapit kay Jesus? Walang makapipigil sa akin. Ano man ang mangyari, halos gumapang yung babae, nandun siya'y matadyakan, nandun siya'y masiko, lahat na. Basta makalapit lang siya kay Jesus. At nung makalapit siya kay Jesus, nahawakan niya yung laylayan ng damit ni Jesus. Nung hawakan niya, biglang-bigla, lumakas siya, tumigil ang pag-aagos ng kanyang dugo, tumanggap siya ng dakilang himala, suddenly, tumanggap siya ng himala ng kagalingan nung oras na yun. Si Jesus naman ay biglang tumigil. Tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, Sino? Sino ang humipo sa akin? Sino ang humipo sa akin? Sabi ng mga alagad niya, Panginoon, napakaraming tao ang humihipo sa iyo. Napakaraming tao ang nagkakagulo sa iyo. Itatanong mo pa kung sino humipo sa iyo? Hindi pinansin ni Jesus ang sagot ng kanyang mga alagad. Hinanap niya yung babaeng humipo sa kanya. Naramdaman niyang may lumabas na kapangyarihan sa kanyang katawan. At nang malaman ng babaeng siyang hinahanap, lumuhod siya, Panginoon, ako po ang humipo sa iyo. Sabi ni Jesus, anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Napakarami ang lumalapit kay Jesus noong panahon na yun. Kaya ang lesson doon, sagot ni Jesus in a way, paraphrasing, marami ngang humihipo sa akin, pero meron lang iisang humipo sa akin ng may tunay na pananampalataya. At yun ay yung babaeng inaagasan ng dugo na may cancer sa dugo. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Bago po ako manalangin sa inyong pangangailangan, ano bang inyong kailangan sa Diyos? Diyos siya. Ginawa niya ang langit at lupa mula sa kawalan. Ang sabi nga niya, I hung it, the earth, upon nothing. Itinala niya ang mundo sa kawalan. Job 26 verse 7, He hung the earth upon nothing. He hangs the earth. Itinala niya ang mundo sa kawalan. Alam niyo yung mundo, yung planet Earth, umiikot yun. Yung planetang mundo. Itong ating planetang mundo, umiikot ito sa Milky Way Galaxy. Kasabay ang iba-ibang planeta sa Milky Way Galaxy, umiikot sa araw, sa sun. Hindi sila nagbabanggaan, hindi nagbubungguan. And God hanged them all upon nothing. Itinala ng Diyos ang mundo sa kawalan. Ganon ang kapangyarihan ng Diyos na ating pinag-uusapan.
Ganon ang kapangyarihan ni Jesus, ang bugtong na anak ng Diyos na nagkatawang tao, na namatay sa krus ng Kalbaryo dahil sa pagmamahal sa iyo at sa akin. Kung nagawa ni Jesus na ibigay ang kanyang buhay sa iyo at sa akin, ano't hindi niya maibibigay ang anumang pagpapala, ang anumang himala sa iyo at sa iyong pamilya. Kailangan lang makita ng Diyos yung susi na meron kang tunay na pananampalataya. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Ang kapangyarihan ng Diyos ay constant. The power of God is constant. It does not change. The power of God is constant. Hindi nagbabago ang kapangyarihan ng Diyos. Ang nagbabago, ang level of faith ng tao. Kung minsan mataas, kung minsan mababa, mataas, mababa. Sabi ni Jesus, marami siyang ginawang himala. Ang sabi niya, let it be done according to your faith. Mangyari sa iyo ang sinasampalatayanan mo. Tinanggap mo na ang sinasampalatayanan mo. Kung ang pananampalataya mo sa Diyos o kay Jesus ay 1 inch, ganito rin ang matatanggap mong himala at pagpapala sa Diyos. Mangyari sa iyo ang sinasampalatayanan mo. Kung ang pananampalataya mo naman ay mga 4 inches or 5 inches, pwede mong matikman at matanggap ang ganitong kalaking pagpapala at himala. Sapagkat ang prinsipyo ng Diyos, let it be done according to your faith. Let it be done according to your faith. Let it be done according to your faith. Mangyari sa iyo ang sinasampalatayanan mo. Kaya, the more you read and meditate God's Word, the bigger the faith being built up in your heart. Mas nakikinig kang mabuti ng salita ng Diyos seriously, tumataas ang iyong pananampalataya. At pag mataas ang iyong pananampalataya, mataas ang pagpapalang matatanggap mo sa Kanya. Amen? Hallelujah! Praise God, praise God, praise God. Glory to God. Tumayo po tayong lahat sandali. At bago po tayong manalangin para sa inyong pangangailangan, meron pong 2 susi na gusto kong iwanan sa inyo. Listen carefully please. Ano yung 2 susi para ang ating panalangin o dasal ay pakinggan ng Diyos? Number 1 na susi ay yung makikita natin sa John chapter 16, verse 23 up to verse 24. Everybody read. Sabi ni Jesus, in that day, you will no longer ask me anything. I tell you the truth. My Father will give you whatever you ask in my name. Until now, you have not asked for anything in my name. Ask and you will receive, and your joy will be complete. Sabi ni Jesus, hanggang ngayon wala kayong hinihingi sa pangalan ko. Kung kangi-kanginong pangalan ang ginagamit ninyo, with due respect, basahin niyo ang buong Bible from the first page of Genesis, the last page of Revelation. Basahin niyo ang Bible with 66 books. Wala kayong makikitang ibang pangalang ginagalang ang Diyos Ama sa pananalangin. Listen carefully please. Iisa lang ang pangalang ibinigay sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng tao, mga Gawa 4:12. There is no any other name given under heaven that man can be saved except the name of Jesus. Acts chapter 4 verse 12. Iisa lang ang tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Walang iba kung hindi ang taong si Jesucristo na nagkatawang tao mula sa anyong Diyos. 1 Timothy chapter 2 verse 5. Isa lang ang may kapangyarihang mag-alis ng kasalanan ng tao. Sabi ni John the Baptist sa John chapter 1 verse 29, behold, He is the Lamb of God who takes away the sin of the world. Isa lang ang daan patungo sa Ama. Ang sabi ni Jesus sa John 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life, and no one can come to the Father except by me. Sinabi ni Jesus, I am the way. He did not say He is one of the many ways. Neither did He say, I am a way, implying He's only one of the many ways. But Jesus Christ emphatically said, I am the only way, the truth, and the life, and no one can come to the Father except by me. Kaya nais ko pong bigyan din sa inyo
Mananalangin tayo ngayon. Ang panalangin ay hindi gawang biro. Hindi ito isang ritual. Ang tunay na panalangin ay isang courtesy call sa Diyos na may gawa ng langit at lupa. Ito'y pagpasok sa kanyang inner chamber sa kalangitan. Ito'y pakipag-usap sa napakabanal at napakamakapangyarihang Diyos na may gawa ng langit at lupa. Hallelujah! Kaya ang panalangin ay napakahalaga. Hindi ito sa kinagisnang paraan. Ito po'y isang kaparaanan upang maranasan natin ang kapangyarihan at kadakilaan at pagmamahal na gayon na lamang ng Diyos na buhay. Palakpakan natin sandali ang Panginoon. Amen, Lord. Amen, Lord. Hallelujah. Praise God, praise God, praise God, praise God, praise God. Hallelujah! Glory, glory be to God. Hallelujah, Lord. We praise you, we glorify thy name. Hallelujah, hallelujah. Glory to God. Ano po yung unang susi na gustong iwanan sa inyo sa pagdarasal at pananalangin? Ang paggamit sa pangalan ni Jesus. Para magamit mo ang pangalan ni Jesus, ang nakalagay sa Bible, isinuko mo ng totohanan ang iyong buhay kay Jesus. Tinanggap mo siya bilang tunay na Panginoon at Diyos at tagapagligtas ng iyong buhay. At naranasan mo ang born-again experience, yung paghuhugas at paglilinis ng banal na dugo ni Jesus na dumaloy sa krus ng Kalbaryo, at yung kapangyarihan ng Holy Spirit na pumasok sa iyong katawan, pumasok sa iyong espiritu, pumasok sa iyong puso, at yung puso ng tao na patay sa kasalanan dahil sa original sin mula kay Adan at kay Eva, biglang nabuhay, regenerated, made alive, or born again. Yun ang ibig sabihin ng born again. Ang born again ay hindi relihiyon. It is a personal experience with Jesus. Maranasan mo ang katotohanan ni Jesus. Nagsisi ka ng kasalanan. Pinapasok mo si Jesus sa puso mo bilang Panginoon tagapagligtas. Binigyan ka ng karapatang maging anak ng Diyos. Naging immigrant ka ng langit. Pwede mo nang gamitin ang pangalan ni Jesus. Sabi ni Jesus, humayo kayo sa sanlibutan, ipangaral ang magandang balita ng kaligtasan. Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ang hindi sumampalataya ay parurusahan. At ito ang tanda ng kapangyarihang makikita sa mga tunay na sumasampalataya. Sa aking pangalan, magpapalayas kayo ng mga demonyo. Sa aking pangalan, magsasalita kayo ng ibang wika, wikang makalangit. Sa aking pangalan ay kung kayo matuka ng ahas, katulad ni St. Paul sa island of Malta, natuka ng ulupong, hindi kayo o kayo lasunin o malasong kayo. You have immunity in my name. That is the meaning of that. And you will lay your hands on the sick, and the sick shall recover. Ang inyong mga kamay ay ipapatong ninyo sa mga may sakit sa pangalan ko. Ang may sakit ay gagaling, sapagkat ang inyong kamay ay maging extension ng kamay ni Jesus. In my name, in my name, in my name, in the name of Jesus. Oh, glory to God. Hallelujah. Ano man ang hingin natin sa Diyos na may malinis tayong puso, sa pangalan ni Jesus, ibibigay ng Panginoon. Kung yung bugtong niyang anak, ang pinakamahalagang kayamanan ng Diyos ay yung kanyang kaisa-isang anak, na ibigay na sa inyo at sa akin nung unang Biyernes Santo. Ano't hindi niya maibibigay ang lahat na kailangan ninyo na kasama-sama niya? Romans chapter 8, verse 32, if God did not spare His own Son, but gave Himself for you and me, will He not give to you all things freely with Him? Tama, naibigay na nga ng Diyos yung pinakamahalaga niyang kayamanan. Ano't hindi niya maibibigay ang anumang hingin natin? Kapatawaran ng kasalanan, kalayaan sa sakit, karamdaman, kagalingan, himala, kasaganaan ng buhay, kalayaan sa kahirapan ng buhay. Kung naibigay na niya ang kanyang bugtong na anak, ano't hindi niya maibibigay ang lahat na kailangan natin? Hinahanap lang ng Diyos malinis na puso na sumasampalatayang tunay sa Kanya. Who shall ascend unto the hills of the Lord? Who shall stand on the holy ground of the holy God? Only those with clean hands and with a pure heart. Psalm 24, verse 3 and verse 4. Sabi ng Matthew 5:8, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Mapalad ang may malinis na puso, sila lamang ang makakakita sa Diyos.
Kaya mga kapatid, huwag natin kakalimutan to. Gamitin natin ang pangalan ni Jesus. Manampalataya tayong ibibigay ng Diyos Ama ang lahat ng ating kailangan. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen, Lord. Amen, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise God, praise God. Bago ako manalangin, amen. Hallelujah. Yung huli at pangalawang susi. Ano yung pangalawang susi? Ano po ang sabi sa Isaiah 59 verse 1 and verse 2? Pakinggan nyo na lang mabuti. God said, "My hands are not short that I could not reach you." Wherever you are in this country, the Philippines, wherever you are in Asia, all over the world, ang sabi ng Diyos mula sa langit, "My hands are not short that I could not reach you. My ears are not heavy nor closed that I could not hear you. But your iniquities, your sins are the reasons why my face is hidden from you, and I cannot answer your prayers." Sabi ng Diyos na may gawa ng langit at lupa, ang aking kamay ay hindi maikli upang hindi ko kayo maabot. Gaano man kayo kalayo sa sulok ng buong mundo, ang aking kamay ay hindi maikli upang hindi ko kayo maabot. Ang aking tenga ay hindi sarado upang hindi ko marinig ang inyong mga daing, ang inyong mga dasal, ang inyong mga pananalangin. Subalit ang inyong mga kasalanang minana, kasalanang nagawa, ang dahilan kung bakit nakatago ang aking mukha sa inyo at hindi ko maaring sagutin ang inyong mga dasal at pananalangin. Kasalanan na mana kay Adan, na mana sa mga ninuno at magulang. Kasalanang nagawa mula pa sa pagkabata hanggang kasalukuyan sa isip, salita at gawa. Kung hindi pa natin ito na ikukumpisal kay Jesus, hindi pa natin ito na pagsisisihan, hindi pa tayo nahugasan ng banal na dugo ni Jesus na dumalay sa krus ng Kalbaryo, ito nagsisilbing hadlang sa pagsagot ng Diyos sa ating mga dasal at pananalangin. Purihin ang Panginoon. Merong 1 John 1:9. But if you confess your sins to Jesus, He is faithful and just to forgive you and cleanse you from all your unrighteousness. Bagamat sinabi sa Psalm 66 verse 18, sabi ng psalmist, "If I regard iniquity in my heart or cherish sins in my heart, I know the Lord will not answer, will not hear my prayers." Kung meron akong kasalanan nakatago sa aking puso, nakatago, hindi ko kinukumpisal kay Jesus, hindi ko sinusuko kay Jesus, alam kong hindi sasagutin ng Diyos ang aking dasal at pananalangin. Psalm 66 verse 18. Pero kapag kinumpisal natin sa Kanya, siya'y tapat at banal na magpapatawad at lilinis sa lahat ng ating kalikuan. 1 John chapter 1 verse 9. Ito po ang gagawin natin ngayon. Yumuko lang tayo sandali. May I request you to bow your head. Maging kayong milyong-milyong sumusubaybay sa television program na ito ng Jesus the Healer. Saan man kayo inaabot ng programang ito, ay nakikita kayo ng Diyos na buhay mula sa kalangitan. Alam ng Diyos ang inyong pangangailangan. Sabi nga niya, bilang niya ang numero ng buhok ng bawat ulo ng bawat tao sa balat ng lupa. Ganong karunong at ganong ang kapangyarihan ng Diyos. Bago po tayo dumako sa power of prayer, ay tiyakin nating walang hadlang sa pagsagot ng Diyos sa ating gagawing pananalangin. Sumunod lang lahat sa panalangin ito, yung buong pusong isinusuko at tumatanggap kay Jesus ng totohanan. Sumunod ka sa maikling panalangin ito. Panginoong Jesus, ako'y nananampalataya, nananalig, nagkatawang tao ka, mula sa anyong Diyos, namatay ka sa krus ng Kalbaryo, dahil sa aming mga kasalanan. Itinigis mo ang banal mong dugo, sa krus ng Kalbaryo, para kami mahugasan, sa lahat ng kasalanan. Nabuhay kang maguli, para sa aming buhay na walang hanggan. Panginoong Jesus,
Patawarin mo po ako Patawarin mo po sa lahat-lahat ng kasalanan sa lahat-lahat ng na kasalanan mana at nagawang kasalanan. na mana at nagawang kasalanan. Itinakwil ko na Itinakwil ko ang na lahat ng uri ng kasalanan. ang lahat ng uri ng kasalanan. Linisin mo ako, Panginoong Linisin Jesus, mo ako, Panginoong Diyos, ng banal mong dugo ng banal mong na dumaloy sa krus ng Kalbaryo. tumaloy sa krus ng Patawarin mo ako patawarin sa lahat-lahat ng aking sa kasalanan. lahat-lahat ng aking kasalanan. Sinusuko ko sa iyo ang aking buhay. Suko ko sa iyo ang aking I surrender my life to you. I surrender my life. Pumasok ka sa aking puso. Pumasok ka sa Tinatanggap kitang tunay Tinatanggap kitang tunay bilang Panginoon, bilang Panginoon, bilang tunay na Diyos, bilang tunay na Diyos, tagapagligtas, tagapagligtas, manggagamot, manggagamot, at hari ng aking buhay. at hari ng aking buhay. Mula ngayon, Panginoong Jesus, Mula ngayon, Panginoong Hesus, ako'y susunod sa iyo, ako'y susunod sa iyo, maglilingkod sa iyo maglilingkod sa iyo ng buong katapatan. ng buong katapatan. Marami pong salamat. Marami pong salamat. Sa buhay na walang hanggan, Sa buhay na walang hanggan, marami pong salamat marami pong salamat sa karapatang maging anak ng Diyos. sa karapatang maging anak ng Diyos. Panginoon, tinataas ko sa iyo ang lahat ng mga lalaki at babaeng binuksan ang kanilang puso sa iyo, sa iyong salita. Nagbigay ng panahon sa iyo sa mga sandaling ito. Ang iba'y nanonood sa kanilang television set. Tinataas ko ang kanilang buhay sa trono ng iyong kapangyarihan sa kalangitan. Simulan mong buksan ang mga bintana ng kalangitan, Panginoon. Yunat mo, O Diyos, ang iyong makapangyarihang kamay. Ipatong mo, Panginoon, ang iyong mapagpagaling, mapaghimalang kamay sa bawat lalaki at babaeng tunay na nananampalataya sa iyo, nananalig sa iyo, tunay na nagbukas ng kanilang puso sa iyo. And bless them with all heavenly blessings. Bless them with manifested benefits of the cross of Calvary. Tanggapin mo ang sama-sama naming pagsamba, pagpupuri sa iyo. Listen carefully please. Before I pray for miracle healings, naalala kong bigla ang Exodus 15 verse 26. God said, I am the Lord that healeth thee. I am the Lord that healeth thee. God revealed Himself as Jehovah Rapha. I am the God who heals you. Naalala ko ang Exodus 23 verse 25. You shall worship me. You shall serve me. I will bless your bread and your water. And I will take away sicknesses from the midst of thee. I will take away sicknesses from the midst of thee. Sasambahin ninyo ako. Maglilingkod kayo sa akin. Pagpapalain ko ang inyong tubig at tinapay. Pagpapalain ko ang inyong kabuhayan. At aalisin ko ang mga sakit at karamdaman sa inyong kalagitnaan. Ito ang pangako ng Diyos pag tayo sumamba sa Kanya, sa Espiritu at katotohanan. Habang nanalangin po ako, awit ang ating music ministry. Sa mababang, mahinang tinig, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. At ako'y mananalangin. And agree with me with this prayer. Alam kong Ay magagawa. Panginoon, tinataas ko sa iyo ngayong trono ng kapangyarihan at biyaya ng langit ang bawat lalaki at babaeng narito sa Miracle Healing Deliverance Service dito sa JIL Prayer Garden sa 101 MacArthur Highway, Bunlo, Bukawi, Bulacan, Philippines. Tinataas ko sa iyo, Panginoon, ang pangangailangan ng pamilya ng bawat isa. Marahil ginugulo ni Satanas ang pamilya ng iyong mga anak. Marahil nagtanim si Satanas ng mga punla ng kasinungalingan at mga espiritu ng karamutan at espiritu, Panginoon, ng resentment, bitterness, envy, jealousy, rebellion sa loob ng pamilya. Marahil
May mga pamilya, Panginoon, na walang kapayapaan. Hindi magkasundo ang mag-asawa, hindi magkasundo ang magulang at mga anak, hindi magkasundo sa pamilya at winawasak ng dyablo. Panginoon, buksan mo ang buong langit, patungan mo ng iyong makapangyarihan at malaking kamay sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang bawat lalaki at babaeng narito, Panginoon, na kumakatawan sa kanilang pamilya. And I am now rebuking mountains of problems in every family in the name of Jesus. I am destroying the works of the devil in the name of Jesus by the power of the blood of Jesus. I rebuke the works of the devil in your family. Go and play. Lose the families of God's people, redeemed by the blood of the Lamb in the name of Jesus. Dalangin ko ngayon, Panginoon, buksan mo ngayon ang buong langit sa pamilya ng iyong mga anak at maranasan nilang pag-ibig ng Diyos na nung makasalanan pa ka ang tao, kaming mga anak mo, nung kami nabubuhay pa sa kasalanan, namatay si Kristo Jesus para sa amin. Dahil sa iyong pagmamahal, Lord, paghariin mo ng pagmamahal ang pamilya ng iyong mga anak. Yung pagmamahal na magawang mahalin kahit hindi ka dapat mahalin. Loving the unlovable in the name of Jesus. Salamat, Panginoon. Ikaw ang unang nagmahal sa amin na nung kami mga makasalanan pa'y namatay si Kristo Jesus para sa aming kaligtasan. Dinadalangin ko ngayon, Panginoon, ang financial problems ng iyong mga anak. Sinabi ko sa kanila, O Diyos, ang 2 Corinthians chapter 8 verse 9, Jesus Christ was so rich yet became so poor so that through His poverty we can be rich. Sa kamatayan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, hindi lamang niya tinubos sa kaparusahan ng kasalanan, sa kapangyarihan ng kasalanan ng lahi ng tao, tinubos pa rin niya sa sumpa ng kahirapan, yung curse of poverty. In the mighty name of Jesus, I am rebuking the curse of poverty in the families, in the finances of God's people. In the name of Jesus, in the name that is above every name. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, pinalalayas ko ang sumpa ng kahirapan, ng paghihirap, financial bankruptcy, poverty sa buhay ng mga anak ng Diyos. I rebuke them all in Jesus' name. I am releasing unto them what you said in Deuteronomy chapter 8 verse 18. We ought to remember the Lord who gives your people the power to get wealth, the power to produce wealth. Lord, I'm releasing now the spirit of that power to get wealth, the power to produce wealth. Receive the spirit of financial freedom. Receive the spirit of financial victory. Receive the spirit of prosperity. Tanggapin ninyo ang kasaganaan ng buhay, ang kalayaan sa tanikalan ng kahirapan, in the name that is above every name. Sa kapangalan ni Kristo Jesus, in Jesus' name, receive your miracles in finances, your promotion, your financial freedom. Receive even material prosperity and financial prosperity in Jesus' name. In Jesus' name. And everybody say, thank you, Lord. Amen, Lord. Amen. Amen. Yes, amen. Alam kong may magagawang Diyos. Alam kong may magagawang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawang Diyos. Kung may magagawa ang Diyos. Okay, magtatapat sa kanya'y susunod. Dadako tayo sa huling segment ng ating pagpe-pray, ang kagalingan ng mga may sakit. Pero bago yun, inudyukan lang ako ng Holy Spirit. Unahin kong ipanalangin yung mga na-detect na merong cancer. Sino po rito yung na-detect ng medical science, ng doktor na merong cancer?
Pumunta lang dito sa harapan sandali. Sige, kahit na dyan lang ho. Yung mga may cancer lang muna, mga may cancer lang ho. Lahat papanalangin ko ho. By order lang ho ito. Yan. Praise the Lord. Sige mo lang ho. Sige, sige. Just above the whisper. Gusto ko hong pwede bang umakit lang kayo sandali? Anong inyong cancer of the breast. Umakit kayo sandali. Taas niya yung kamay. And by His stripes we are healed. Panginoon, tinataas ko po sa iyo ang anak mong ito. Siya'y nagdumaranas ng cancer of the breast. Nidyokan mo kung unang ipanalangin ng mga may cancer. Walang imposible sa iyo, Panginoon. By the stripes of Jesus, I'm declaring that she was healed. By the blood of Jesus, He was redeemed from the curse of disease, from the curse of death. You said, Lord, the gates of hell cannot prevail against your church. You have given your church all the keys of the kingdom of heaven. Whatever we bind on earth shall be bound in heaven. Whatever we loose on earth shall be loosed in heaven. I'm binding now the spirit of disease, the spirit of cancer, and the spirit of death threat in her body. In Jesus' name, I rebuke this breast cancer. Get out in the name of Jesus. In the name of Jesus, receive now, receive your miracle, receive your healing. Hallelujah. Huwag kayong mag-alala, may sumasalo sa inyong mga anghel. Let the power of God flow unto you. In the name of Jesus, receive your miracle healings. You were healed by the stripes of Jesus. Your breast was delivered from the bondage of disease, from the bondage of cancer. Yes, by the stripes of Jesus you were healed. By the blood of Jesus here in Calvary, you were redeemed from the curse of disease, from the curse of death. And by the power of the Holy Spirit, you are made whole. Receive your miracle healing. Begin to thank the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Be filled with the Holy Spirit at the same time. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Ano po ang pangalan ninyo? Cosby de la Cruz sa Gifinto, J.I.L. Tama, nananampalataya kayo. Amen. Yes, O Lord. Huminga kayo ng malalim. Damahin nyo ngayon ang inyong katawan. Yes. Yes. Amen. I receive the healing. Amen. In Jesus' name. Hallelujah. Palapakan natin ang Panginoon. Amen, Lord. Amen, Lord. Amen. Hallelujah. Habang hindi karapat-dapat pag-ukulan ng habag at wagas mong pagsinta, habang walang kakayanan na suklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa.
That is faith in action. Yes, that is faith in action. Amen. 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 Let us sing this song. God is fighting for us. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome us. He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Carrying our burden and carrying our burdens, covering our shame. He has overcome us. He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. I will live. And I will live. I will not die. The resurrection power alive in me. Alive in me. And I am free in Jesus' name. I will live. And I will live. I will not die. I will declare and lift you high. Christ will live. And I am here in Jesus' name. Hallelujah. God is fighting. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it one more time. And God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out. Oh, God is fighting. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out. God is fighting. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. And I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will live, and I will live, I will not die. I will declare and lift you Christ lives, and I am healed, and I am healed in Jesus' name. Salamat po ako sa Panginoon na magaling ni anak. Nagpapasalamat ako dahil yung mga anak ko, asawa ko, nadala ko sa Panginoon. Naramdaman ko po yung pagdaloy ng healing power ng God. Nararamdaman ko yung paghihina ng katawan ko. Napahiran po ako ng langis at kapag-pray po ako. Bigla po ako lumakas ang pakiramdam ko. Nagpapasalamat ako sa Panginoon sa kanyang kabutihan. Nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi yung kanina yung balikat ko, may frozen shoulders kasi ako. Nung pinag-pray, naramdaman ko na parang nawala siya. Amen. Tsaka kasama ko yung parang pinsan ng asawa ko na may butas yung lalamunan. At sabi niya kanina, nung pinag-pray daw siya, talagang naramdaman niya yung kapangyarihan ng Panginoon. Kanina kasi nung nag-umpisa parang wala akong kapayapaan. Pero nung pagkatapos ng sinabi ni Pastor Eddie, nagkaroon ako ng kapayapaan sa puso. Papasalamat ako sa kapila ng mga pagsubok na dumarating. Talagang wala ka palang pupuntahan kundi ang Panginoon. Nagpapasalamat ako sa Diyos pagkat kanina, yung braso ko, 2 taon na mahigit na sumasakit. Pero kanina na itatas ko. Nagpapasalamat po sa pinapunta rin. Presidente lang po talaga. Pasok ko pa lang po dito. Nagpapasalamat po sa kanya dahil ako ay nakapunta rito sa kanya. Harap pa sa kanya. Alam ko
pinagaling na niya ako para sa mga paglingkod pa ako sa kanya, para sa mga anak. Hindi ko mataas yung kaliwa ko. Hindi, may pa lumakad, manigas. Matigas yung paong kaliwa. Nailakad ko, hinihawakan ako ni Padre Eddie. Napapasalamat ako sa Panginoon Jesus. Ang may kawala sa akin lupa, Panginoon ng buhay. Panginoon Jesus, maraming salamat. Maraming salamat ako, Panginoon. I am very glad. Thank you, Lord Jesus, for giving me the opportunity to bring people who are sick. At Lord, hindi nabigo. Talagang may healing na nangyari. It's gratifying. Maraming salamat and thanks to Brother Eddie. Ilang taon na rin po yun na ako'y nagdinudugo. Tapos po, may nakita po kasing dalawang bukol sa akin. Tapos, nagdesisyon na po yung mga doktor na magpakimo po ako kasi stage 1 low po. Yung po, nagpapakimo po ako. Kanina pong umaga nandun po ako para sa panglima ko ng chemo. Praise God. Kasi po, pinano sa akin ng Panginoon, pinadama niya na, anak, kahit na dumaranas ka ng ganyan, hindi kita iiwan. Nakarating ka na sa panglima, pang-anim, tapos ka na. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi yung mga pangako niya na kahit dumaan tayo sa kahit anong pagsubok, basta itiwala lang namin sa Kanya yung lahat, hindi niya tayo pababayaan. At never kong kinwestiyon ng Panginoon kung bakit ko naranasan yun, sapagkat alam ko na meron siyang hinahanda para sa akin. Praise God kasi alam ko mula nung naranasan ko yung kagalingan ko na yon, ibinigay niya sa akin hanggang ngayon. Pinalakas niya na ako, pinagaling niya ako. Kaya to God be the glory. Sa Kanya ko lahat pinagkakatiwala ang buong buhay ko. Tentmaker.ph. This is for meaningful online shopping. A must for books lovers and music geeks. This is also home for the Talk of the Town videos and ticket sales of free freshing concerts, discount vouchers. Tentmaker.ph. Meaningful online shopping.